Dalangin ko, Lord, maging eye-opening sa bawat isa ang iyong message. And ganun din, Lord, anumang mga gawa ng kaaway na dyablo ay di makapagtagumpay sa lugar na ito. Holy Spirit, kung nakikita niyo po anumang mga stronghold sa buhay ng aming mga kapatid, anumang mga pride, anumang arrogance, we believe, Lord, that nothing can stop your word from penetrating sa puso ng mga taong makikinig ngayong gabing ito. At ganoon din, Lord, ang pusong bato magiging pusong laman. At alam namin, Lord, kung ano man po yung gawa ng kaaway na dyablo sa aming buhay ay di magtatagumpay. Lord, magiging blessed kami. Patuloy mararanasan namin yung favor ninyo sa aming buhay. At ganoon din, Lord, patuloy na mararanasan din namin yung biyaya mo araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Yesus, lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Mula tayo po makaupo. Welcome po sa ating midweek na service natin din and prayer meeting. Ang bago nating series is all about the unseen realm. Sabihin nga natin, the unseen realm. Come on, sabihin natin, the unseen realm. Ayan. So, actually, medyo malalim siguro ito sa iba, na mga hindi po gano'n nakakaintindi ng English. Ang realm ay mundo sa Tagalog. Ano? At kung paano meron tayong physical na mundo o physical realm, ang realm na pag-uusapan natin ay hindi po natin nakikita, pero nandiyan. Every time the Lord wants to multiply His people physically, kailangan may mangyari munang battle spiritually. Alam ko po, naniniwala ako, and kahit sa pagtinignan natin sa Bible, when the rulers, powers, or evil spirits na kumikilos sa mundo at that time ay na-defeat ng cross ni Jesus, alam niyo po, naging bukas ang puso ng napakaraming mga tao kung kaya nung ang Holy Spirit ay talagang na-feel yung buhay ng 120 disciples. Alam niyo po, ang nangyari, bumaliktad yung mundo dahil sa merong mga na-dethrone, merong mga nawala na mga gawa ng kaaway na dyablo sa buhay ng napakaraming tao. And nag-preach nga si Peter, mga kapatid, at 3,000 people were saved. Ang series na ito ay pinamagatan nating Unseen Realm. Lahat po tayo ay curious sa mga bagay na hindi nakikita. I believe, meron isa sa atin na nandito or ilan, na kung saan kapag sinabing usapan ng mga bagay na di nakikita, interesado ang marami sa atin dahil sa pupwedeng meron kang nararanasan na hindi nararanasan ng iba. May nakikita ka na hindi nakikita ng iba. At ang iba sa atin, pwede pong interesado dahil mahilig tayo sa mga fantasy stories. Kumbaga, minsan, para sa atin, hindi po ito normal na nangyayari, pero interesado ang bawat isa sa atin dahil sa ang iniisip natin, napaka-normal ng mundong ginagalawan natin para maging ganito lang. Alam niyo po, ito yung topic natin for today, and mag-move forward tayo, papasok tayo sa prophetic din, so on and so forth, sa mga susunod na linggo. Pero ating i-discuss ngayong araw na ito ang spirits na meron sa mundong ginagalawan natin. Tayo po ay nabubuhay sa pisikal na mundo, pero ang pisikal at ang spiritual na mundo ay nagkakaroon po ng pagme-merge minsan, at meron tayong mga bagay na nakikita, may mga taong nagte-testify na mga bagay na imposibleng mangyari sa pisikal. Kumbaga, meron ngang mga sabi nila, unidentified daw na flying phenomenons sa mundo na imposible kapag tao yun dahil sa sobrang bilis niya. Alam niyo po ba yon na kung
talagang tayo daw, ang ating physical na katawan, ay tatakbo sa speed of light, alam nyo ba mangyayari sa physical na katawan natin? Maaagnas. Okay? You will turn to dust. Kasi ganun kabilis. So, may mga nangyayari at nakikita ang mga tao sa paligid natin na unexplainable. Yung una nakikita mo siya, biglang nawala. Yan. Meron tayong mga ganong bagay na nakikita. And kung iniisip natin, ang reality ay mafe-feel lang natin sa 5 senses natin, nagkakamali po tayo. Ang reality, ang katotohanan kung saan tayo nabubuhay ngayon ay mas malaki pa po sa 5 senses natin. Mas greater pa sa 5 senses natin. Ano yung 5 senses natin? Una, yung ating pagtingin, mga nakikita. Ano pa? Smell. Naaamoy natin. Ano pa? Hearing. Ano pa? Touch. Ano pa? Taste. So yung 5 senses na yun, hindi porket hindi mo nalasahan, hindi na totoo. Tama po ba? Example, meron tayong nakain na ice cream, hindi matamis, hindi mapait, hindi maalat, pero nakain mo. Wala nga lang lasa. Malamig, pero makikita mo in one sense, totoo. Beyond the 5 senses, merong reality, mga kapatid. And ewan ko, kung nafe-feel nyo, halimbawa, sabihin natin na may nagsabi sa inyo, mahal kita. Pwede nga, ma-feel natin yon sa touch. Mahal ka dahil inanohan ka, inakbayan ka, niyakap ka, o katulad ni Judas, hinalikan ka. Pero, ito no, may mga taong hindi naman sila nahahawakan, hindi sila nakakasama, kahit malayo sila sa isa't isa, nararamdaman nila yung pagmamahal sa kapwa. Kung makikita natin, there is more to life than just the things na nahahawakan natin. Amen? Kung kaya, next slide, ang visible world po na ating ginagalawan, kailangan nating maintindihan sa bawat isa ngayon na nai-impluwensyahan po ito ng tinatawag na invisible world. Sabihin nga natin, invisible world. In the Bible, it says God is a spirit. Ibig sabihin, huwag niyo imaginein si God the Father as someone na siya ay itsurang-itsurang tao. Ang lagi nga na dinedescribe sa Bible, kung ano itsura ni God, like, puro ganun lang, like. Kasi bakit? Dito sa physical world, pwedeng, may maihahambing lang tayo na ganung bagay sa Kanya, pero hindi talaga yun. Recently, nanonood po ako ng mga food vlog channel sa YouTube, and isa po sa na-encounter ko yung greatest food show, ganon, something na ganon, Then, meron siyang, tawag dito, hunter-gatherers sa Africa na dinalhan niya ng candy. Ano yung hunter-gatherers? Sila po yung mga, hindi pa po talaga sila nakakaalam ng technology. Hindi sila nakakahawak ng cellphone, wala silang ibang alam. Ang meron lang sila kung ano yung nung una pang panahon, thousands of years ago, na ginagawa rin ng mga ancestors nila. So yung candy, hindi pa nila natikman. Ngayon, binigay nung lalaki na yun doon sa mga tribo. Alam nyo, na i-compare nila, sabi na, sweet like honey. Pero yung kanilang tinikman ay ano? Candy. Honey ba yung nakalagay sa candy? Hindi. Ano nakalagay sa candy? Sugar. So,
May mga ganun lang na kapag hindi mo pala nakikita ang isang bagay, maihahambing mo lang siya. Nakuha natin? Nakukuha po natin, mga kapatid. And ngayon, ang realm na pinag-uusapan natin, ito yung realm na hindi natin nakikita, pero totoo. At next slide, ang mga tao sa harapan natin, o nasa gilid natin, kaliwa at kanan ngayon, tignan mo naman siya ngayon, hindi yan yung totoong laban ng isang Kristiyano. Hindi yan yung totoong kalaban ng isang Christian. Kaya kung meron kayong enemy, number 1, halimbawa, di nagbabayad ng utang, o kaya chinismis ka, o kaya minura ka niya, ginawang ka niya ng di maganda, tinraidor ka niya, niloko ka niya, winasak at dinurog-durog ang puso mo. Mga kapatid, ito hindi yun yung totoong battle. Let me tell you again, hindi yun yung totoong battle. Sabi mo sa katabi mo, ang tao, hindi yan yung totoong kalaban mo. So, halimbawa, meron kayong nakaalitan, pwedeng magulang mo, ka-churchmate mo, friend mo, ka-schoolmate mo, workmate mo, boss mo, sino man yun. Huwag mong isipin agad, sila yung kaaway ko. There is a probability, mga kapatid, na hindi naman talaga sila yung kalaban mo, but there is something in the spiritual realm na kalaban ng bawat isa sa atin. Kung kaya, dahil merong spirits around us na hindi natin nakikita, kailangan natin ng, ano yung word na ito? Sabay-sabay natin, basahin, 1, 2, 3, go. Discernment. Kailangan ma-discern natin. Pag sinabing discern, i-feel natin. Paano ito matitest, pastor? Aba, malalaman natin sa mga susunod na araw kung paano natin ito madediscern. Pero, kailangan natin i-discern kasi, ito muna yung laying out the foundation sa inyo. Kasi una sa lahat, meron pong tinatawag na good spirits. Ano yon? Number 1, they are holy spirits. Ano yung holy spirits na ito? Angels sent by God. Nulit ko po, angels sent by God. First and foremost, huwag tayo maniniwala sa halimbawa, espiritu ng lawa, espiritu ng river. May mga tao pong naniniwalang ganon, pero pag tinignan natin maigi, hindi po yon yung tinutukoy natin ngayon. Hindi rin po yung mga ibang spirits, na evil spirits ang pinag-uusapan natin. Una muna, kailangan i-discern natin kung yung kalaban ba natin ay tao ba talaga ito, or pwedeng ito, hindi naman natin siya kalaban. This time, mabuti. Bakit? Meron kasing tinatawag na Holy Spirits. Take note, hindi yan yung big letter H at big letter S. Kaya sinabing Holy Spirits, mga kapatid, dahil sa yan ay hindi yan masama. Banal, separate from the rest, na natural na mga spirits. Now, sa panahon po natin, ang meron ay ganito. Meron tayong tinatawag na practical naturalism. Ano yung practical naturalism? Naniniwala tayo na ang Diyos ay nag-e-exist. Ang heaven, totoo. Ang hell, totoo. May angels. Pero po pwede po, ganito, iniisip natin na parang bihira naman ata ito mangyari na may ganyan. May experience na angel, o kaya may kumikilos na angel sa buhay mo,
or ang spirit na sinend ni Lord ay kumikilos sa mga mananampalataya. Doon po tayo nagkakamali. Dahil bakit? Ang buhay ho natin dito sa physical realm, hindi po tayo nabubuhay talaga na isang tao na ito na yung end all, be all ng buhay. Inside our physical body, meron tayong tinatawag na espiritu o tinatawag din natin madalas, kaluluwa. Spirit and soul, pag binasa mo sa Bible, ito po ay interchangeable sa Bible. Actually, mahirap din siya talaga paghiwalayin madalas. Pero ito yung isa sa mga mystery. Merong mga tao na kung saan half-dead sila, inoperahan, tas nakita nila lahat ng pinagagawa sa kanila. Patay yung brain nila, pero nakikita nila lahat. Kilala nila yung mga doktor kahit sila ay tulog at nilagyan ng anesthesia. Talagang yung pulse nila wala, no? May mga ganun pong experiences. Pero sila ay nabubuhay. Ang tao ngayon, meron tayong spirit. So, wag natin iisipin na porkit nakakaramdam tayo physically, walang nangyayari spiritually. Sa buhay ho natin, tandaan natin kumikilos ang Diyos. Amen? At ang pagkilos ng Diyos, sometimes hindi agad yan physical. May gagawin muna siya in the spiritual realm. Now, ano ba tong mga angels? Ano ba tong Holy Spirits na ito? Anong nakikita nyo sa mga pictures? Sa panahon ho natin ngayon, ang mga angels, ginagawa na lang decoration sa mga Christmas trees, di ba? Sa bahay, may ganyang painting. Ang angel, ang ganda-ganda, ang tangos ng ilong. Gold ang buhok. Di ba? Ang macho nila, ang sexy nila. Tama ba? Ganyan madalas yung depictions ng angel. And, nakalagay sa fountain. Katulad niyan. Ano? Pwedeng meron ka rin ganyan sa bahay. Figurine. Or, mapansin natin, ay, ito ang cute-cute angel ng mga bata. Ganyan siguro pag namamatay yung mga bata pa, baby pa, nagiging angel sila. Mga kapatid, pag tinignan natin maigi ang Bible, kung anong description ng angel, ibang-iba sa kung ano yung dinidictate ng mundo, kung ano ba ang mga anghel. Okay? Ibang-iba. Ang spirits, mga kapatid, katulad ng angels, nagte-take sila ng form. Ibig sabihin nun, para sila pumasok in the physical realm, meron silang form na ite-take. Hindi pwedeng parang, ano bang tawag doon, kung walang form, tubig lang na lumulutang. Okay? Kaya in the Bible, mababasa natin, may mga taong nakaranas na dinalaw sila ng angel ng Panginoon. Na sila, ang sabi, ang description ay parang tao. Hindi ko alam kung anong ang ibig sabihin ng parang tao, pero nakakita ka na ba ng parang tao? Siguro sabihin natin, Pastor, ang hirap ata nun. So, kaya sinabing parang tao, kasi kaitsura natin, pero parang din sa mga taong nakakakita, nakaka-experience, may nafe-feel silang kakaiba dito sa entity na ito. Next slide. Sa Bible po, mga kapatid, tuwing nag-a-appear ang angel, ito yung common thing na nangyayari. Ang mga tao bumabagsak sa takot. Common yan. Ngayon, sa atin, pag balikan natin yung picture lang, saglit, ay, ang cute-cute to. Ang chubby ng cheeks.
ganun tayo. Tama ba? Oy, angel, wow, ang gwapo. Hindi tayo natatakot. Tama ba? Wala kang nafe-feel na parang, ay, banal na anghel to. Iba tong mga taong to. But, next slide, in the Bible, they felt fear. Kaya, tignan nyo, no? Pwede po mga kapatid, hindi lang natin nare-realize na de-deceive tayo, ano ba talaga yung angel ng Panginoon. Pag ikaw nakakita ng angel, baka ang pumasok sa isipan mo kung ano yung sinabi ng Hollywood na itsura ng angel. Di ba? Puting-puti lagi, tapos may pakpak, blonde yung buhok, ang tangos ng ilong, nakasmile sa'yo. Di ba? Na unknowingly, mga kapatid, pupwede, hindi mo alam na daya ka kung ano ba talaga ang angel. Hindi ka dapat mag-refer, hindi dapat mag-dictate sa'yo kung ano ang angel sa napapanood mo, sa nakikita mo sa AI, sa TikTok. Hindi ka dapat mag-refer doon. Amen? At kung meron man na parang accurate depiction ng angel, hindi talaga super accurate yon. Amen? Now, bakit natin to ba kailangan pag-usapan? Kasi, ito yung greatest mistake ng mga Western Christians. Nire-reduce natin yung angels na parang dekorasyon na lang sa bahay, tapos, iniisip natin, paikot-ikot lang sila dyan sa clouds. Hindi tayo nagkakaroon ng fear. Hindi naman fear na takot, na parang takot ka, parang isang masamang espiritu. Pero hindi natin na-feel na sila ay servant ng Panginoon. There is something holy na kailangan ma-feel ka. Now, actually, ang angels po, dito sa book of Hebrews chapter 1, verse 14, mababasa natin kung ano ba talaga ang angels. Dahil isa ito sa tanong ng mga Christians at that time. Ano po ang sabi? Ano ba ang mga angels? Sabi, mga espiritu silang nagsiserve sa Diyos. Pag sinabing nagsiserve sila sa Diyos, hindi ito yung parang wala kang awe and reverence na nararanasan. Pag sinabing nagsiserve sila sa mighty God, ibig sabihin, talagang alam mo na hindi basta-basta to. Hindi sila yung parang andaling lapitan. Merong something sa kanila. At tinan niyo sabi ngayon, at pinadala sila ng Diyos para tulungan yung mga maliligtas. Sabi mo sa katabi mo, para tulungan ka. Come on, sabihin mo sa katabi mo, para tulungan ka. Ayan. Sila po ay nag-ooperate sa utos ng Panginoon. Hindi sila nag-ooperate na meron silang sariling gusto, ay lalabas ako ng heaven. Titignan ko nga si Jonas kung nakikinig ba talaga. Wala pong ganon. Ano? They are called servants of God. Pinadala ng Diyos, sabihin, para gawin kung ano yung inutos ng Panginoon. Pinadala sila. Ang nakalagay dun sa verse natin, sa dulo, tinan nyo, tulungan yung mga maliligtas. In the Bible, makikita natin, ang mga angels po, next slide, are ganito. Messengers. Warriors.
worshipers, protectors. Yan yung mga angels na ginagawa nila in the Bible. Naghahatid ng mensahe. When you're praying, naka-feel ka in your heart na parang nangusap si Lord. Huwag mong isipin parang sa'yo lang yun. Kasi bakit? Pwedeng hindi mo nakikita in the spiritual realm, may angel na naghatid nun sa puso mo. Nagigets po natin? Nagpe-pray ka ng peace kay Lord. Lord, wala talaga akong peace. Buong araw na to, ilang araw na. Hindi ko ma-feel yung kapayapaan sa puso ko. Hindi ako makatulog na maayos. And suddenly, biglang after a few seconds, hindi ka naman lumalapit kay Lord, wala ka pa ring peace. Nung lumapit ka, may peace. Huwag mong isipin na walang nangyari in the spiritual realm. Meron. May angel na nagbigay ng mensahe rin sa'yo. Or po pwede, kumikilos yung kaaway na dyablo sa buhay mo in a way na hindi mo nakikita. Pwedeng spiritually, may matatawag tayong chain, yung kadena sa puso mo, parang sinasakal. Pero naputol yun. Ang sabi, ang angels din, matuturing natin silang warriors. Sabihin nga natin, warriors. Yung lumalaban. Kaya biglang nawala yung bigat ng puso mo kasi spiritually pwedeng kinalagan ng kaaway yung kadena na yun. Naintindihan po natin? Naintindihan po natin? At hindi lang natin nare-realize na ang bawat isa po sa atin, habang tayo ay nag-worship sa Panginoon, pwede po nakasama natin ng angel sa pag-worship. May taong dumating sa church, mabigat yung puso niya, biglang gumaan. Biglang nagising yung diwa niya. Patulog na siya sa church habang worship, biglang nagising siya. Huwag nating isipin na ano yun, parang dahil sa lakas ng tunog. Nung mga natutulog, nagpapahinga yung mga shepherds, tapos dinalaw sila ng angels, di ba nag-isa-isa silang nagbangunan. Nakakagising ng diwa. Nag-worship sila sa Panginoon. Kaya kung naka-feel ka na parang, parang nagkaroon na tumaas yung puso mo, yung bang parang, wow, yes, Lord. Talagang umasa ka na, Lord, ikaw yung pag-asa ko sa aking buhay when you're worshiping. In the spiritual realm, hindi mo nakikita, angels are worshiping with you. Sometimes, nahihirapan ka sumamba sa Panginoon. Pero, di mo alam, nabibigatan yung puso mo, tapos first time ka nagtaas ng kamay ng buong service na yon, ng buong worship na yon. Akala mo ikaw lang yon. Pero may tumulong sa'yo na anghel ng Panginoon para itaas yung kamay mo sa worship. Amen? Ang kanina nakita ko, sa totoo lang, hindi na tayo magne-name ng names, alam niyo sa sarili niyo yan. Sa totoo lang, nagtataka ako kanina. Bakit kaya sa worship natin, nahayaan na magpuri tayo sa Panginoon sa sarili nating words, hindi naman tayo nagpupuri. Nakaganon ka lang. Kaganyan. Kahit din may lyrics na, nakaganon ka lang. Samantalang Luke chapter 19, verse 40, sa aking naaalala, ang sabi ni Jesus, kung tahimik kayo, yung mga stones na ito, sila yung iiyak. Bakit kaya tumatahimik tayo kapag worship? When tayo yung gusto ni Lord na mag-worship sa Kanya. Amen? And gusto ko kayo i-confront, mga kapatid. Bakit kapag nag-worship tayo, hindi bumubuka yung bibig natin? Gusto nyo ba yung mga batong to?
Ito yung mag-worship kay Lord. Kung magkakaroon ng earthquake dito sa Manila at tatawagin Big One, baka dahil walang nagwo-worship sa Panginoon. Kaya do not be silent. Kung di mo alam yung sasabihin kay Lord, simulan mo, ano ba yung sinabi ng Bible? I will praise you. O kaya, i-glorify mo siya sa ginawa niya sa buhay mo. Lord, thank you po sa ganito. Lord, thank you sa ganyan. Bakit? Kasi kung di ka magpupuri sa Panginoon, stones will worship God. Amen? Amen. At sa Book of Psalms, pag binasa natin, ewan ko, nung nagbabasa ba kayo ng Book of Psalms, pero sa mga verses doon, katulad ng chapter 47, tignan ko lang notes ko, alam ko, verse 1, tingnan nyo, sabi chapter 47, verse 1, sabi, clap your hands, all you nations. Ibig sabihin, utos. Amen? Utos ng Panginoon yan. Pag sinabing utos, gagawin mo. If you love me, you will keep my... ba't di ka nagtataas ng kamay kanina? Sa totoo lang kanina, gusto ko na kunin yung mikropono eh. Ano yung nangyayari sa atin? Probably, in the spiritual realm, mga kapatid, pagdating mo kanina, may battle na nangyayari. And may resistance. Bakit dumating ka, ang bigat pa rin ng puso mo hanggang ngayon? Ba't hindi gumagaan? Probably, may nangyayaring battle in the spiritual realm right now. Hindi mo nakikita. Pero merong nangyayari. At pwede nagsasalita ako ngayon, mga kapatid, parang walang pumapasok sa isipan mo. Hindi mo alam, may nangyayaring battle, may nagre-resist ng Word of God. Para bang, eto na yung Word of God, biglang inilaga ni Jael, whoop! Eto na yung Word of God, biglang umilag ulit siya sa kabila. Kaya, merong angels para tulungan din tayo sa ating pagsamba sa Panginoon. They are also called, tingnan nyo nakalagay, protectors. Now, ito ang Diyos natin na buhay, even si Jesus, nung siya ay umakyat sa langit, sinabi niya may Holy Spirit na sasama sa inyo, magiging helper niyo siya sa ministry. Pero, throughout the ministries ng mga apostles, si Peter, ano nangyari sa kanya? Nakulong, di ba? Akala ng mga disciples, wala na, tigok na si Peter. Pero, may nangyari. Angel of the Lord, nilabas si Peter sa kulungan. Yung angel of the Lord nag-take form in the physical realm. Nawala yung lock ng pinto, ng gate. Nakalabas si Pedro. Mga kapatid, ito nyo makikita, next slide please. Hindi iniiwan ng Diyos ang mga anak niya na hindi protektado. Amen? Na hindi protektado. Isa ako sa nagte-testify noon. Every time talaga kami naaalis, lalo na magdadrive, lagi ko sinasabi, Lord, gabayan niyo po kami, hindi po mabangga o makabangga. Wala pong mga masasamang enforcer yung humuli sa amin or man-trip. At every time na hindi ako nakakapag-pray, may time talaga na nantitrip yung officer. Minsan, sinasabihan nga ako ni Mama pag may ganon, nag-pray ka ba? Kasi sa totoo lang
personally, napatunayan ko. Minsan, nagkamali si Papa, sabi niya sa akin, "Anak, i-go mo." Naka-red. Tapos, nahuli kami. Yari. Hindi niya rin naman napansin eh. No? Tapos sabi ni Mama sa amin, "Nag-pray ba kayo?" Nagtingi na kami ni Papa eh. Di pa nga tayo nakapag-pray. Sometimes, inaakala natin walang ginagawa si Lord. May pako na pala yung gulong ng sasakyan, may hiwa na pala, buti di kami na aksidente. All because I know na hindi iiwan ng Diyos yung mga anak niya na hindi protektado. Sometimes, kung na-feel mo, bakit kaya nangyari sa akin to? Huwag mong isipin na sa'yo lang yun. Probably in the spiritual realm, you are being under attack. At pwedeng hindi ka nagsasubmit kay God. So, isipin mo muna yun. Hindi ba ako nagsasubmit kay God, kaya ito nangyayari sa akin? Etc. Dahil bakit? Next slide. Sa 2 Kings chapter 6, may isang story na kung saan surrounded na ng armies ang city ng Israel at that time. And from all sides, nandoon yung mga kaaway nila. Talagang takot na takot sila. Tapos si Elisha, kalmado lang. Si Prophet Elisha, kalmado lang. Sabi niya, "Lord, open their eyes." Nakita nung servant ni Elisha, ang daming armies against Israel, pero may greater army in the spiritual realm. Mga chariots, mga soldiers ng Panginoon, mga warriors surrounding Israel. At alam nyo, sa battle na yan, nakipaglaban ba in the physical realm ang mga sundalo ng Israel? Hindi. The battle's been won kasi nagkaroon ng confusion. Nalito yung mga kaaway. Sila nagtagaan sa sarili nila. Kaya ito, kapag may confusion na nangyayari, huwag mong isipin na ako lang yon. Kung pwede naman on the other side, may evil spirit na kumikilos. Sa kaaway mo, sila nag-away dun, huwag mong isipin na, ay, galing ko kasi. Hindi. In the spiritual realm, pwedeng si Lord yung kumilos. Kaya hindi ka nadamay, sila yung nag-away-away. Amen? Ganyan yung nangyari 2 Kings chapter 6, mga kapatid. Kaya, kung ang battle ay napanalunan in the spiritual realm, ano mangyayari sa physical? Mananalo din. At pwedeng inaakala mo, parang kailangan manalo muna sa physical bago sa spiritual. Hindi. Usually, pag tinignan nyo, in the spiritual realm, muna dapat nananalo. At magta-translate yon in the physical realm. Amen? Alam niyo ito nangyari. One time si David, na-preach ko na ata ito before. Si David nakikipaglaban sa mga Philistines. Nag-iba siya ng strategy. Hinarap niya yung mga Philistine army. Dati, lumikod siya. Ngayon, humarap siya. Then, ang sabi niya, lumapit siya kay Lord, "Lord, anong gagawin ko? Sasamahan niyo po ba kami?" Sabi ni Lord sa kanya, "Kapag narinig mo yung yabag, lumabang ka na." Konti lang sila nun. Pero nung narinig daw yung yabag, saan? Sa mga puno. May yabag ba sa puno?
Wala, di mo maririnig yun. Kasi ang yabag saan? Sa lupa. Nababaling puno sana. Pero meron daw galing sa puno na yabag. Ibig sabihin, kasama ni David ang heavenly army ng Panginoon. So, wag natin isipin minsan na, sa amin lang to, problema lang namin dalawa. Problema lang ng pamilya namin. Problema lang ng connect group namin. Problema lang ng ministry namin. Kasi sometimes, hindi yan problema lang nun, kundi sa spiritual realm, meron. Next slide. Kaya ito, no? Sometimes may ginagawa ka buong araw, pero di mo nakikita pala kumikilos si Lord. Busy ka, akala mo parang tahimik lang lahat, kasi busy ka nga, may ginagawa ka, akala mo parang wala nangyayari sa buhay mo. Pero kumikilos si Lord. Amen? Now, kailangan tayo mag-ingat ngayon din sa bagay na ito, na kung saan ang mga angels po ay talagang ina-acknowledge naman ng Bible, totoo, pero hindi po kino-command ng Bible, o mababasa natin sa Bible, ang mga believers na sila ay lumuhod sa anghel. Actually, kapag nga lumuhod sa anghel, pinapatayo madalas. Not unless yung dun sa angel of the Lord sa Bible, na si Jesus talaga yon. Ano? Kaya pag may nabasa kayo rin na angel of the Lord, lumuhod si Moses doon. Tignan niyo yung context kasi nakalagay din doon, and the Lord said from the bush. Di ba? So, ano yun? Minsan may wordplay kasi doon. Ano? Pinapakita lang yung si Jesus na as the angel of the Lord sa Old Testament. But, eto no, in all, yung i-person natin yung angels na, halimbawa, pag lalabas ka, mananalangin ka kay Angel Gabriel, ganyan, ano? O kaya, Angel Michael, gabayan niyo po kami. Wag. Lumapit ka lang kay Jesus. Lumapit ka lang sa Holy Spirit. Amen? Doon ka sa highest authority. Kasi bakit? Sa Hebrews po, sa 1 Corinthians chapter 6 verse 3, ang sabi nga doon ni Paul sa mga taga-Corinth, do you not know na tayo daw, i-judge daw natin ang mga angels. So tayong mga mananampalataya, we will judge, ano daw? Angels. Meron ba dyan? May verse ba dyan? 1 Corinthians 6 verse 3, pakita nga natin. So ibig sabihin lang nito, hindi natin sila ka-level. They are servants of God. Amen? They are servants of God. Na ano ngayon? Inuutos ng Panginoon na tumulong sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung ginagawa ba talaga nila yung trabaho rin nila, we will judge them when the time comes. Kaya hindi mo dapat sila sambahin. Amen? Amen ba? Next slide please. Kaya may dangers sa buhay natin na hindi inalaw ni Lord na maranasan natin. Bakit? Nag-send si God ng angels. Kaya wag mo isipin na, ay, normal lang buhay ko ngayon, wala nangyari aksidente, praise God. Parang ganun lang. Hindi mo lang din alam na there is a possibility rin na talagang kumikilos si Lord sa buhay mo, pinreserve ka ni Lord, para sa ganun, hindi mo maranasan yung hindi magandang bagay. Gumamit siya ng angels. Muntik ka ng mabangga, muntik ka ng madisgrasya, muntik ka ng makasagi, pero di nangyari. Huwag mong isipin, ay reflexes ko lang yun. Kasi,
tinulungan ka rin ng Panginoon through His angels. Now, nagigets po natin? Now, dito tayo maging careful sa next. Dahil ito ang next natin pag-uusapan, na meron naman pong evil spirits. Kung merong angels, merong tinatawag naman na evil spirits or opposing spirit. Hindi ito holy. Hindi ito good. Sila ay bad. Sila ay evil. Sila ay nag-o-oppose. Sila ay kalaban ng mga anak ng Diyos. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kalaban mo to. Ito yung sinasabi ni Paul na we are not against flesh and blood. Na meron talaga tayong kaaway. Kaya, next slide. Just as angel exist, mga kapatid, ang mga demons din nag-e-exist. Walang debate po kung meron ba talagang demonyo nung panahon ni Jesus. Walang debate. Di ba inaanihan ng evil spirit, yung gathering demoniac? Hindi sinabing oh Jesus, walang evil spirit dyan. Alam ng mga tao sa Israel kung sino yung may evil spirit. Kung isang tao ay demon-possessed, or pwedeng kumikilos sa kanya yung devil, walang debate kung meron bang evil spirit or wala. Meron talaga. And in every culture, sa buong mundo, 2,000 years ago mga kapatid, laging merong evil spirits. Meron lagi. Kaya, ano bang ginagawa ni Jesus sa mga demons? Anong ginagawa ni Jesus sa mga evil spirits? Ano ang ginagawa niya? Next slide please. Hinaharap niya sila. Anong ginagawa ni Jesus? Pinapalayas niya. Pinapatahimik. At tinatalo niya. So yan yung ginagawa ni Jesus sa mga evil spirits na kumikilos sa buhay ng mga tao. Nabanggit ko na to before, sa book of Ephesians, chapter 6, mga kapatid. Ang kaaway natin is not against, flesh and blood. Pero tinatawag ni Paul to na mga spirits na meron silang hierarchy. No? Pero sila directly, hindi sila yung may encounter mo sa mga tao. Halimbawa, simpleng tao lang na kung saan nakakaranas ng iba't ibang pagsubok sa buhay, hindi sila yung ganon. Kung hindi, nag-work sila in the spiritual realm sa multiple na mga tao. Tapos pag lang kinonfront mo, there is probably a spirit na kumikilos sa kanilang buhay na inassign lang dun. O kaya kung sa isang Christian yan, na po pwedeng spiritually meron siyang open door ng kaaway kaya nakakakilos ang kaaway sa kanyang buhay, it is probably na hindi naman talaga nandoon sa loob niya. Ano yun? Kinokontrol yung spirit niya. Ginagawa siyang bulag. Spiritually, may nakaganon na kamay sa mata. Kaya hindi makita kung ano yung totoo. Kaya bias siya sa decision niya. Tapos, kahit malinaw na yung evidences, hindi nila ma-absorb. Nakukuha natin? Nakukuha natin? Yan yung mga dinidil. One-on-one. Sabi ni Bishop, nung siya ay nag-preach din dito noon, sabi niya, di ba, na hindi natin magagawa na, halimbawa, punta tayo ng Manila City Hall,
Kokomand natin, spirito ng corruption sa bansa na ito, labas. Tapos kinabukasan, wala na, nag-surrender na lahat ng mga politikong corrupt. May ganun ba nangyari? Wala. Kasi hindi ganun yung confrontation natin. Ang binigay lang sa atin, Lord, ay sword of the Spirit. The Word of God. Ano yun? Hindi yan long range. Short. Kaya, para ka makapagpalayas ng demonyo, kailangan harapin mo. Harapin mo. At hindi mo basta-basta mapapalayas yung tinatawag dito na, ang niyo sabi dyan, leaders, may kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman. Hindi mo mapapalayas yan basta-basta. At wala rin tayong authority na palayasin sila. Kaya one time, nakwento ni Bishop sa atin, pag hawak niya nung isang rebulto, akala niya may sumusunod sa kanya na isang malaking tao rin. Dahil bakit? Hindi kasi tayo talaga ganun nilikha ng Panginoon. Ang tawag doon, meron kang pride spiritually na, may authority na ako galing sa Diyos, na ako parang Diyos din. Yung mga leaders, rulers na yan, luluhod sa akin. Parang ganun tayo, no? Yung feeling natin, lakas-lakas mo na. Samantalang pagkasinungalingan, apektado ka minsan. Diba? Yun yung akala natin. So we are working hindi sa place ng humility before God, kundi sa pride sometimes. Kaya kailangan mag-ingat. Ang sabi sa verse na to, hindi mga tao ang kalaban natin. Ano daw? Kundi mga masasamang espiritu. Yung mga leaders, ang sabi, mga kapangyarihan, mga pinuno ng kadiliman sa espiritual na mundo. Next slide. Ano yan? True enemies sa English ay rulers, authorities, powers. Pag binasa po natin yan sa Greek, hindi ko napapakita dyan yung Greek pero nasa notes ko na lang kasi, iba kasi sa inyo di mahilig doon o kaya wala naman silang pakialam kung ano ba yon. Explain ko na lang. Ang rulers po ay archai sa Greek. Na ang ibig sabihin, para daw itong high-ranking generals ni Satanas. So kung sa kaharian ng Diyos, meron siyang mga angels na warriors, meron siyang mga ganyan na mga hierarchy ng pagiging mga anghel. Sa kingdom ni Satanas, meron din. Meron din. Ano yon? The rulers. At ito po, yung archai, sa pagkakaintindi ng mga Greeks sa word na ito yung mga territorial spirits. Nulit ko, territorial spirits. Parang sila, ang saklaw lang nila, isang lugar. Halimbawa, Sampaloc, Manila. Ito yung nila, ito lang yung lugar nila. Hindi sila kumikilos sa ibang lugar. Magtaka kayo kung bakit mga city may ganito, no? May city na alam sa kahirapan talaga matindi. Tapos may city na alam sa karangyaan talaga. Di ba may ganon? Pansin niyo yan? Sa mga ganon, kumikilos, di lang natin alam ang rulers. Bakit kaya may city na puro kalaswaan? O kaya puro sugal lang doon? Doon nag-uubos ang mga tao ng pera. Bakit ganon? Yan. Di natin nalalaman, in the spiritual realm, may tinatawag na rulers. Sabihin nga natin yun, rulers. So, sometimes din, itong mga rulers daw na ito, pwedeng hindi yung territorial spirit lang na, Sampaloc lang.
Sometimes ang sakop niya buong Pilipinas. O kaya Southeast Asia. Ganyan. Na merong tinatawag na ideologies na iniimpluwensyahan nila. Example, tignan nyo. Kapag sinabing ang relihiyon na majority sa Southeast Asia, ano yon? Pwedeng Buddhism, Confucianism, mga ibang religions na ganon, na hindi naman kay Jesus. Di lang natin alam, in the spiritual realm, merong ganon na kumikilos na ideology. Naniniwalang walang Diyos. Ganon po ang mga Buddhist. Walang Diyos. Atheism, ganyan, na ideology sa mga tao. So, yung mga rulers, yun yung ano nila, yun yung ginagawa nila. Next ay tinatawag na, sabi natin basahin, authorities. Authorities ay tinatawag na exousia. Sabihin nga natin, exousia. So yung exousia na ito na authorities, ito yung tinatawag na mga nagfo-focus sa societal structure. Kung bakit meron sa India na caste system. Alam niyo ba yon? Alam niyo yon, caste system? Meron talaga yung mga sobrang mahihirap, hindi pwedeng untouchables, di mo pwede sila hawakan, ganyan. Kasi kung ikaw ay nobility, bababa yung ranggo mo, mga ganyan. Ano? Meron doon na ang tanging bibili lang ganitong sa ganito lang na pinanganak na noble family, ganon. Yung mga system na ganon. Bakit kaya pagdating sa ibang mga bansa, kung ikaw ay magpapakita ng part ng katawan mo, yumayaman ka? Example, kung sa Amerika, may tinatawag daw na OnlyFans. Yung mga tao na nagpapakita ng balat nila, papakita ng mga genitals din nila, sila yung yumayaman, binabayaran ng mga tao. Yung mga ganon, actually, di natin napapansin, may spirit na kumikilos sa area nila. At tinatawag yung authorities. Kaya rin yung financial system, mga kapatid. Bakit kaya pagdating sa Philippines, ang hirap-hirap? Hindi lang po yan yung corruption kasi. Alam niyo po, diyan papasok, diyan papasok kung bakit maraming corrupt na mga politiko. Kasi sa likod nila, may authorities. Hindi sila yung authority. Kaya pag nakaalam ka, si ganito daw, nagbigay daw ng pera sa mga ganitong tao. Ang lalaki, no? Saan kaya niya nakuha yung pera na yun? Tapos may bulungan na, ganyan. Alam niyo po, kung meron kayong nalalamang corruption, hindi yung mga taong yun na yun. Meron sa kanila na nag-i-influence. Kaya kung meron man din kayong Christian na kilala, tapos pumapasok sa government, may ibang Christian na talagang bumabaligtad sila. Dati, gusto nila yung matuwid talaga na pamumuhay. Ngayon, uma-agree na sila. Pare-parehas na sila ng estilo. Kaya, kung meron kayong mga mayor o barangay chairman na nalalaman na talagang matuwid talaga sila kapag namumuno, matindi yung battle nila sa mga authorities. Amen? Kasi mahirap yan bunutin. Sabi nga ni Mayor Vico Soto daw, yung lagay ba yun o yung 30% sa mga projects ay tinatawag na SOP. Ano yung SOP?
Ano daw? Naging standard operating procedure na wala naman sa manual ng gobyerno. Paano naging standard yun? Sino nagsabi na yun na yung standard? The authorities. Yun yung kalaban natin. Napansin nyo ngayon? Kaya, dito rin papasok sa authorities yung mga cultural norms. Ano yung normal ngayon? Normal ba yung sa mga kabataan, friends with benefits? May sex kahit hindi naman kayo? Ba't nagiging normal yun? Meron kasing nagpapanormal. Akala natin yung mga tao lang yun. Pero may authorities na di natin nakikita. Naisip natin, okay, meron ngayong sabihin natin dyan sa Israel, pinakamalaki daw na Pride Festival. Malapit kung saan yung Sodom at Gomorrah. Yung idea ng Pride Festival o yung mga kabilang sa LGBTQ community, hindi naman natin sila hate bilang isang tao. Hindi tayo galit sa kanila. Pero we know that behind that ideology, there is what? An authority na involved. Kaya sa mga meron ditong past regarding doon, alam nyo yan, may sarili kayong language. Kayo nagkakaintindihan. Di ba? May sarili kayo na kapag nagkakausap, talagang kayo nagkakaalaman eh. And alam mo kaagad yung isang tao kung kabilang siya sa group mo o hindi. Kasi may tinatawag na cultural talaga yan. Kaya wag mong isipin, kung halimbawa na-influence ka niyan, ay parang sa'yo lang yun. Hindi. Sa spiritual realm, hindi mo nakikita, may gumagalaw. Hindi siya itsurang tao. Amen? At, yung last dyan, tinatawag na powers. Ano yung powers na to? Cosmocratores. O kung alam niyo yung Kratos na word, darkness yun eh. Powers of darkness. Cosmos, doon din galing, parang cosmic, wow, ang laki ng sakop. Rulers of darkness. Ito dito pumapasok yung mass deception. Dito pumapasok yung maraming mga tao hindi naniniwala. Maraming mga tao naniniwala ngayon sa hindi naman dapat paniwalaan. Actually, nai-influensahan nito yung mga media companies, yung mga reporters, yung mga nasa TikTok na mga influencers, lahat na napapanood natin. Na minsan, naakala natin parang yun na yung totoo agad, di pa natin naririnig yung kabilang side. Kahit nung pandemic, maraming false narratives. Naalala ko pa nun talaga, hindi ko makalimutan. Pinakita yung video, naghahabulan yung mga tao, akala zombie apocalypse na. Ganun ang COVID. Tapos nakahilata yung mga tao sa daan. Kaya takot na takot lahat. Fresh pa sa mind ko yun, sa totoo lang. Saan galing yung deception na yun na ganun? Tapos bigla ngayon, ang dating sa COVID ay common cold. Yung occult practices, kasama yan. Moral corruption. Yan yun, mga bagay na yun. Kaya, ba't nag-advance? Diyan pa lang tayo eh. Gusto mo na ako matapos 9 na kasi.
Kaya paano nag-ooperate ang mga evil spirits na ito? Paano sila nag-ooperate? Next slide. They operate through direct, yan pa lang. Yan pa lang, okay? Direct temptation. Halimbawa, isang tao nahulog sa temptation. Huwag mong isipin na, ay, nahulog siya sa temptation kasi mahina na siya akagad, spiritual life, ganyan-ganyan, etc. Kaya siya nahulog doon, meron kasing probably ruler, authority, or power na may nag-assign. Ito grupo kayo, hindi alam ng taong kausap niya, driven pala ng ideologies yung 5 tao na yon. Sinabihan si Gian, ba't hindi ka kaya mag-gym? Sabi ng isa, ba't hindi ka kaya mag-picture ng abs mo? Sabi ng isa, para yung mga chicks, makita yung laman mo. Tapos sabi ng isa, para naman yung mga muscles mo dyan, maglaway silang lahat. Tingnan nyo akala natin yung voices na yon, parang galing lang sa kanila. Nakuha nyo? Unknowingly, ang dami palang mga tao hawak, merong ideology lang. Hindi naman sila yung possessed. Hindi naman yung spirito talaga nung authority, ruler, or power, yun nandoon sa tao na yun. Pero meron lang small pieces na meron, na kaisipan, na hindi naman dapat gawin. Sinabi sa'yo, as a Christian, parang nahikayat ka tuloy. That is how demonic forces operate. Kasi, kung nakikita mo silang merong 2 sungay, isang mahabang buntot at may fork, kulay pula, nagpakita sa iyo, hindi mo susundin. Di ba? Deception. May nagkwento sa iyo, Tin. Sorry, Tin, ikaw na ko. May nagkwento sa iyo, uy, alam mo, si ganito, natin sa work, binulong ka niya dun sa boss. Sabi niya, di ka daw talaga gumagawa ng mga trabaho mo. Ikaw naman ngayon, si Sunod, ay talaga sinabi niya yun? Siya nga ganito nga siya, alam mo. Akala natin, ay galing kasi dun sa tao yun Unknowingly, merong deception din. O kaya ganito naman, normal lang na conversation. Normal lang. Walang masamang binabanggit sa isa't isa, unknowingly nakatingin sa inyo. Tinitignan kung saan siya pwedeng lumusot. Tinitignan saan siya pwedeng lumusot. Halimbawa, sabi ni Jonas. Ito, sabi ni Jonas. Alam mo, G, narinig ko si Cyrus. Meron siyang sinabi, ganito, ganyan, totoo ba? Sabi ni Gian. Oo, sinabi sa akin ni Cyrus, ganun nga Na ganito, ganyan. Na sinabi ni Cyrus, ano ba talaga? Wait lang. Nalito ko sa sarili kong So, sabi ni Jonas, alam mo, G, sabi sa akin ni Cyrus, yan, si Cyrus yung nagsabi kay Jonas. Ngayon, sabi ni Gian, alam ko sinabi ni Cyrus yun. Ganito nga. Ngayon, sa feeling ni Jonas, parang negative yung kuha niya dun sa ni Cyrus. Kay Gian na nilapitan niya, wala namang masama dun sa sinabi ni Cyrus sa kanya. Sabi lang ni Cyrus, Jonas, magpagupit ka na ngayon. Kasi kailangan maayos yung buhok mo pag nakita ka nila, Bishop. Hindi yung ganyan. Wala ko sinasabing pagupit ka na. Pero example lang to. So sa kanya parang, ang pangit-pangit ko na? Nakuha nyo? Nakuha nyo? Kung ano yung nakuha ni minsan nakatingin lang sila. Nagtitingin, paano ko kaya
makukuha to na mag-away-away sila. Hitingin ng ganon. Tapos papalakihin. May konting bulong, konting ganyan. Ay, mali si Cyrus. Dapat di niya sinabi yun sa akin, sabi ni Jonas. Kaya sasabihin niya yung friend niya, si Karen. Alam mo, sinabi sa akin ni Cyrus, ganito daw. Tapos nagsalin-salin na. Alam mo, Julian, huwag ka magpapagupit. Kasi si Jonas, sabi ni Cyrus, magpagupit. Aba, alam niyo po, kukwento ng kwento, pasalin-salin, di natin alam na nade-deceive tayo. Kaya ito, no, kung meron kayong di pagkakaintindihan in the church, dapat pag-usapan nyo agad. Because the spirit of truth, yun dapat yung mamayani sa church. Seryoso. Kung offended kayo sa isang tao, harapin nyo. Naulit ko kung offended kayo sa isang tao, harapin nyo. Dahil, kung narinig nyo lang yon sa iba, kailangan harapin nyo. Bakit? Kasi yun yung gagawin ng kaaway. Yung merong naging taong daan, tapos ganon. O kaya, may fear ka na nararanasan. Kaya ayaw mo i-share kina Bishop, ayaw mo i-share directly sa leader mo, natatakot ka. In the church, akala ko ba tanggap na natin, lahat tayo may sabit? Akala ko ba tanggap na natin na lahat tayo may problema? Tapos kapag nakalaalam pa ako ng another na problema sa'yo, mafe-feel ko na, tawag dito, kumbaga masamang tao ka. Alam ko na nga meron kang problema eh. Ako rin meron eh. Amen? So, it doesn't change yung pagtingin natin sa isang tao. May malaman pa tayong di niya magandang ginawa. It doesn't change. Kasi bakit? Meron ka na nagawa noon pa eh. Yung kaaway lang, nagde-deceive sa atin na, ay, baka tingin lang sa akin, masama akong tao. Ang sama-sama ako, kaya ayoko nang dumalo. Tatakot kasi ako malaman nila yung di ko magandang nagawa. Mga kapatid, tanggalin natin yun. Because truth will set us free. Kaya nagkakaroon ng division, kaya nagkakaroon ng bulungan sa isa't isa, kasi hindi tayo malayang magsabi ng totoo. May doubt ka sa isang tao kung ginawa niya ba talaga yung isang bagay o hindi. Lapitan mo siya. Amen? Amen ba? False teaching, addiction, occult, etc. Nag-ooperate ang kaaway sa ganyan. Kaya kung na-addict ka sa games, na-addict ka sa sugal, na-addict ka sa ano pa mga bagay. Mga kapatid, ito hindi ko iisipin na addict ka na talaga. Na-addict ka kasi merong rulers, authorities, or powers na gusto ka maging addict. Amen? And gagawin nila lahat para sirain ang buhay mo. Gagawin nila ang lahat para sirain yung magagandang relationships. Gagawin nila lahat para bumigat yung puso mo. Gagawin nila lahat para hindi ka na mag-church. Amen? Gagawin nila lahat para hindi mo nakausapin yung isang tao. Niloko ka. Naisip natin parang, ay, manluloko na talaga yon. Kaya yun ganon. Hindi natin nare-realize, pwedeng meron siya naging circle ng friends na yun yung nag-influence sa kanya. Meron siyang napapanood na siya yung nai-influence sa mga bagay na yon. Kaya nga, next slide, the enemy doesn't always show up wearing horns.
Sometimes he comes, ano daw sabi? Sabay-sabay natin basahin, wrapped in entertainment. Doon muna tayo. Ay, nakakaengganyo panoorin. Pinanood mo naman. Hindi mo alam, yung Disney film pala na yon, meron palang porn magazine doon. Alam niyo ba yon? Yung ibang mga issue sa Disney. Minsan, may pinapanood tayo na may entertainment, pero merong halo na gawa ng kaaway na dyablo. Ang inaano nila, ang tubig yung gustong i-promote, pero may abs. Pero nakatupis. Tubig gustong i-promote. Minsan, may mga bagay na tinatawag natin na hindi naman siya talaga hayag. Pero in small pieces lang ng information, napapagusto ka tuloy. Tingnan nyo. Anong definition natin ng healthy? Healthy ngayon. Anong definition ng healthy? Ano yan? Sexy, may abs. Tama? Paano yung BP? Blood pressure? Paano yung sugar? Dahil pwede ka nga ganun, mataas naman BP mo, blood sugar, at mataas din iba mong area. Pwedeng may cancer ka, tapos ganun ka. Meron nga ngayon, healthy, pero meron siyang autoimmune, nakadevelop siya no. Wellness influencer, pero merong gano'n. Kaya, sometimes tuloy, yung definition natin ng mga bagay-bagay, nag-iiba. Unknowingly, may ganyan na kumikilos. Advice from a friend. Lumapit ka, siya lang nilapitan mo na kaibigan. Akala mo, siya yung magbibigay sa'yo ng magandang advice sa sitwasyon mo. Pero hindi mo alam, pwede siyang influence, lalo na kung hindi Christian, pwede siyang influence ng rulers, authorities, and powers. Pinakinggan mo. Tapos, eto ngayon, nag-iba, nag-shift yung ideologies mo sa buhay. Stories na narinig natin, na kwento sa atin. Na kwento sa iyo ng ka-ministry mo, pwede ring leader mo. Akala mo parang normal lang. Kasi nga, hindi naman sila demon possessed dahil sa Christian sila. Pero minsan, pwede talagang magamit kahit sino man. Akala mo, meron, pero small, little thing lang. Magkokos na kaagad ng malaking bagay para di magkaayos. Sweet words we read and hear. May nababasa ka. May napapakinggan ka. Ang gaganda ng sinasabi. Pero akala mo, yun na yun. Maganda na yun. Kalooban ni Lord yun. Pero hindi pa pala. Dito ko na lang muna tatapusin dahil medyo gabi na po. Next slide. Pakita natin. Sometimes the enemy shows in pride. Pag nakita niyang, ay, pastora ako eh. Ba't naman nila ako gaganunin? Leader ako eh. Ba't nila ako gaganunin? Mas matanda ako sa kanila. Ba't nila ako gaganunin? Papasok ngayon yung kaaway. Di ako sinunod iba yung sinunod. Tapos iniisip na natin, nagrebelde sila, pero di naman talaga. Pwedeng kaya lang di sinunod, meron talaga silang ginawang
bagay na reasonable. Kapag nakita yung pride sa buhay natin, mga kapatid, iniisip mo, mas magaling ka, mas grabe yung sakripisyo mo kay Lord kaysa sa iba, mas matalino ka, mas nakaka-analyze ka ng mga sitwasyon, dito mo makikita, pwedeng pumasok, kumilos ang kaaway na dyablo. Kaya, sinasabi nga ng mga katatandaan, less talk, less mistakes. Kasi minsan, napapa-overshare din tayo sa mga tao. Feeling tuloy natin, ang galing-galing natin kasi marami tayong nakukwento. Feeling din natin, ang galing natin dahil pinapakinggan nila tayo. And ito actually yung laging battle ng lahat ng leaders. Kahit ako. Dahil bakit? Si Satanas, sa minsang buhay niya, siya yun nandoon. Parang worship leader sa langit. Then suddenly, the fall. Amen? Kaya kailangan mag-ingat. Now, bitterness. May kapaitan ka ba sa puso? Paano bitterness? Pwede nagsimula yan dahil sa merong lumaganap na chismis sa'yo, lumaganap na sabi-sabi, parang feeling mo na-attack ka. Feeling mo unfair yung nangyari sa'yo. Tapos, meron ka na kagad preconceived notion sa isang tao. Ano yung preconceived notion? Kapag tinignan mo siya, alam mo na siyang ganito siya. Halimbawa, ayan, sinungaling talaga yan. Siya, ganito na siya. Itong taong ito, okay naman yan. Sometimes yung bitterness nag-a-arise sa mga ganon na instances sa buhay natin. Pero dahil din yun sa paulit-ulit din kasi tayong nasasaktan. Pwedeng ng same na tao or dahil din may narinig tayo na cases sa iba. Pero ito, we must move in grace. Naulit ko, we must move in grace. Ang kaibahan natin, sa ibang lumaki yung church, nag-move sila talaga in grace. Na ano yun? May ginawa ka, inulit mo, pero katulad ko, nagkakasala rin ako sa ibang area ng buhay ko araw-araw. Naniniwala ako, kayang kumilos ni Lord sa'yo, mabago ka dyan. Mabago ka dyan. Kaya, nung nag-meeting kami ng mga lalaki po na handle ko, sabi ko sa kanila, sa church natin, labanan natin yung toxic culture. Kasi bakit? Meron sa atin ngayon na lumalaganap na pag may nakita ka, nagpapaawit, ayan, sama naman ugali niyan. Na thinking na ganon. Ginagamit ni Lord sa ushering, pangiti-ngiti siya. Pero alam ko naman yung past niya. Mga kapatid, wala sa atin dito sa church na parang, alam mo yon, lahat tayo hindi deserving, honestly, ng paglilingkod. Tumutugtog ka, ako rin, tumatayo dito sa church. Lahat tayo gumagawa ng something for the Lord. Lahat tayo hindi deserving na gawin to eh. Pero gusto kong sabihin sa inyo na mula sa araw na ito, labanan natin yung toxic culture na yon. Na iniisip natin yung masama sa isang tao. Amen? Look at what God is doing. Ako naniniwala, pwede talaga magkaroon ng ganun. Amen? Unti-unti. Hindi madali, pero by God's grace, may mangyayari. Unforgiveness. Sorry, sumunod pa ako. Sumundot pa.
unforgiveness. Alam nyo yan sa inyong sarili. Ang goal nyo, hindi yung maging okay kayo personally. Mali po yun na okay na ako eh. Pero hindi mo naman talaga pinapatawad. Tandaan nyo, pag sinabing okay, hindi ibig sabihin nun, parang wala nang connection talaga totally. Kundi, kung okay kayo, meron pero casual. Intindihan natin yun? Diba, ganito. Yung isang friend mo, napagkatiwalaan mo ng pera, tapos, ninakaw niya yun sa'yo. Nakipagbate, etc., binayaran ka. Next time, di mo na siya kinakausap. Hindi po ganon. Kausapin mo pa rin. Pero, kung meron kang doubt, kung ipagkakatiwala mo yung pera mo, huwag mo na gawin. Intindihan natin? Intindihan natin? Hindi ibig sabihin, puputulin mo na yung ganon. Tapos lilipat ka ng church, o kaya di ka na mag-church ever again. At tatanungin mo si Gian, G, ano ba siya, AM ba siya umaaten? Sige, PM muna ako. Sabi nga, di ba? Ikaw ay pinatawad ng Diyos, dapat ikaw din ay magpatawad. Isa to Matthew chapter 7. Sa sinabi ni Jesus na kung tayo ay di magpapatawad, hindi rin daw tayo papatawarin ng Ama natin sa langit. So yung unforgiveness, napakabigat niya pala, no? Pag ikaw ay unforgiving, tas ikaw ay namatay, pag merong ganun pala, ay, nako. Kaya pala sinabi ni Jesus, kapag mananalangin, patawarin nyo kami sa mga kasalanan namin, gaya daw ng ano? Gaya ng ano? Kaya pala in-include ni Jesus yun. At huwag tayo magpaniwala saan? Lies that sound almost true. May ganyan. Maganda pakinggan, akala mo totoo na. Sila yung may screenshot, akala mo yun na yung totoo. Hindi ka nag-backread. Di mo rin tinignan, baka nag-usap pala sila personal. Di mo nakita sa CCTV. Minsan, nakatingin lang tayo doon sa isang part. Pero ang truth, it reveals everything. Amen? Kaya kapag may nagkwento sa'yo, wag mo kaagad papaniwalaan kahit sino, kahit si pastor pa yan, kahit ako pa yun. Kasi bakit? Gusto mong marinig yung kabilang side lagi. That is Solomonic wisdom. Amen? Kaya ganito rin kami sa pagtuturo sa inyo. Huwag nyo kami lang pakinggan. Tignan nyo sa Bible yung tinuturo namin. Amen? Sina-challenge namin kayo. Kaya sa church natin, tinan nyo, libreng buksan ang Bible. Meron dyan sa iba, huwag ka magbubukas ng Bible. Sino lang pwede? Si pastor lang. Ganun ba yun? Ganun ba ang truth? Hindi. Amen? Tayo ay manalangin. Lord, we believe may pagkilos kang ginagawa sa aming mga kapatiran. Medyo karni po yung klase ng aming lesson ngayon. But we believe, Lord, kayo nagbigay ng word na ito sa amin. At patay ito, Lord, sa mga nararanasan ng bawat isa sa amin ngayon. We believe, Lord, may mga tao dito na meron silang pinagdadaanan sa kanilang family, sa kanilang boss. Pinagdadaanan sila, Lord, sa school, friends nila. Pwedeng ka-churchmate, or kung sino man yun, Panginoon. Dalangin namin, kumilos ka sa aming mga buhay. Hindi magtagumpay ang gawa
ng mga kaaway na dyablo sa amin. Hindi magtagumpay ang dyablo sa anumang mga balak nila na sirain ang magandang mga relasyon. Mabuhay ang bawat isa sa amin, Lord, na may kapayapaan na nagmumula sa inyo. Mawala yung spirito na yon ng chismis, lies. Mawala, Lord, yung mga preconceived or pretensions namin sa isa't isa. And right now, Lord, we believe may ginagawa ka na sa aming mga buhay. Taas niyo po ang inyong mga kamay. Gusto ko yung panalangin. In the mighty name of Jesus, anumang mga kaaway na dyablo na kumikilos sa mga mananampalataya namin, na kung saan sa mga ginagawa nila, iniisip nila na apektuhan sila. In the name of Jesus Christ of Nazareth, we come against you out in Jesus' name. Wala kayong karapatan sa kaisipan ng aming mga kapatid. Hinaharap namin kayo ngayon dito, mga sinend ng rulers, authorities, and powers. Wala kayong karapatan sa kanilang pag-iisip, sa kanilang mga puso, mga lesser evil spirits na kumikilos sa kanila, mga voices na naririnig nila. Right now, we come against you by the power of the Holy Spirit. Wala kayong karapatan sa kanilang mga buhay. Be freed now in Jesus' name. Ano mga chains ng kaaway, strongholds ng kaaway na binubuo sa kanilang kaisipan, we command the angels of the Lord na kumilos right now. Tanggalin ang mga bagay na ito. At anuman na nilalagay ng kaaway, tinatanim, na parang binhi ng doubt, unbelief, unforgiveness, bitterness. Binubunot namin ito in the powerful name of Jesus. At Lord, we believe uuwi sila na secure, protected, safe, at malaya. In Jesus' name, amen and amen.